Magandang gabi mga kapatid at sa mga kapatirang nating nasa ibang bansa, anuman ang oras niya, magandang hapon, magandang umaga. Tayo ngayon ay magpapatuloy tayong mag-aral sa aklat ng Apokalipsis at nasa kabanatang 8 na tayo mga kapatid sa aklat na ito. Subalit bago tayo mag-aral ay sumandali muna tayong manalangin. Dakila naming Ama, salamat po muli sa panahong ito na kami po ay makapagpapatuloy sa pag-aaral namin sa iyong mga salita. At dalangin po namin, dakilang Ama, na patnubayan mo sana kami at bigyan mo kaming kapangyarihan upang aming mapag-aralan ng iyong aklat. At hindi lang yan, kundi aming malaman ang mga araw na sumusunod nang sa ganon ay maging pagpapala sa aming buhay, sa aming paglilingkod sa inyo at sa aming pagtitiwala sa inyo. At palayan mo po kami sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Nasa kabanatang 8 tayo po ng aklat ng Apokalipsis. At kung ating tingnan ang chapter 8 na ito, particularly yung verse 1, sabi niya, at nang buksan niya ang ikapitong tatak, ay nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. Yon. Nung buksan niya ang ikapitong tatak, sabi niya, ay nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. Na bago natin pag-aralan ito, ano ba itong mga tatak na ito? Dahil sabi sa verse 8, nang buksan niya ang ikapitong tatak. Alalahanin natin sa mga nakaraang pag-aaral natin sa Apokalipsis, particularly in chapter 5 and 6, na merong isang aklat na nakita ni Juan sa langit. At ang laman ng aklat na yan ay ang mga pangyayaring darating sa sanglibutan ito hanggang sa walang hanggan. Subalit meron ding mga mensahe konti sa panahon natin sapagkat yan ay ating mababasa sa mensahe ng ating Panginoong Hesus sa 7 iglesia ng Asia na sila ang larawan ng iglesia. Mula ng unang maitatag ang iglesia sa Jerusalem hanggang sa huling panahon natin, ay mayroong mga mensahe sa atin ng Panginoon. Subalit pagkatapos niyan, ay nabuksan na ang pintuan ng langit at si Juan ay umakyat na doon. Yan ay sabi ko yon na ang larawan ng iglesia na bago darating ang katakot-takot na panahon ng kapigatian or what they called the Great Tribulation in English, ang iglesia ay kukunin sa langit. At sa langit ay nakita ni Juan ang Diyos, kamangha-mangha ang Diyos. Nakita niya ang Diyos at nakita rin niya ang ating Panginoong Hesus. Siya rin ay Diyos sapagkat siya ay sinamba sa langit. Kaya sabi ko sa inyo, kung hindi natin paniwalaan ang isang Diyos na nagkatawang sa 3 persona, hindi natin maunawaan ang kanyang salita. Sapagkat doon sa langit, sinamba ang Diyos at sinamba rin ang ating Panginoong Hesus. At sabi ko sa inyo, ang pagsamba is an exclusive thing that belongs to God alone. So if Christ is not God, bakit siya sambahin sa langit?
At hindi lang yan, siya lamang ang karapat-dapat na magbukas doon sa aklat na may 7 tatak. Kagaya na nabanggit sa inyo, ang aklat na yan ay yung mga bagay na mangyayari sa sanglibutan sa panahon ng huling panahon na tinatawag nating kapighatian, the Great Tribulation. At ang aklat na yan ay may 7 tatak. At bawat tatak na buksan niya ay nakikita ang mga pangyayari dito sa sanlibutan kapag nagumpisa na yung tinatawag na Great Tribulation, isang panahon na darating sa panahon natin na walang kasing hirap. Sabi nga ng ating Panginoong Yesus sa Mateo Kabanatang 24, talatang 21 at 22, sabi niya, wala pang ganitong panahon na mahirap, ni wala pang nangyari at wala nang mangyayaring katulad nito sa kahirapan. Iyon ang panahon ng tinatawag na kapighatian na darating dito sa mundo, na doon lilitaw ang isang tao na nagpapahayag na siya ay Kristo, subalit siya ay sinungaling, kaya tinawag siyang lie, dahil gagawa siya ng mala na maraming taong maniniwala sa kanya na siya ay si Kristo, subalit ang sa kanya ay kasinungalingan. Siya ang darating sa umpisa. Kaya sa unang tatak na binuksan niya, sa una, pangalawa, pangatlo at pangapat na tatak na binuksan ng Panginoon, ay makikita natin ang 4 na kabayo. At yan ay larawan ng kahirapan dito sa mundo. Una, ang puting kabayo na larawan ng Antikristo, na nagpapahayag siyang Kristo, na siya makapagbibigay ng solusyon sa problema ng sanlibutan, subalit yan ay kasinungalingan, sapagkat siya ang dahilan kung bakit maraming kahirapan at mamamatay na tao dito sa sanlibutan. Kaya mayroong isang puting kabayo, pagkatapos red horse, pagkatapos yung black horse and pale horse. Ang black ay ang red ay larawan ng digmaan, ang black horse ay larawan ng tagutom, famine and pestilence at sakit, at ang pale horse ay larawan ng kamatayan, sapagkat maraming mamamatay sa panahong iyon. Now, pagkatapos, binuksan niya ang 5 seal, kung saan pinag-aralan natin yung tinatawag na ikalimang seal na yan, kung saan mayroong mga mananampalataya doon na naghihintay ng kanilang final glorification. Subalit sabi ng Panginoon, maghintay muna sila. Alalahanin natin sa Great Tribulation ay mayroon ding maliligtas, mga Hudyo at mga Hentil. Kaya sinasabi rin na nang buksan niya ang tatak na yan, ay nakita nila etong mga taong ito na naghihintay ng kanilang pinal na kalagayan, kagaya nating mga believer. Pagdating ng Panginoon ay bibigyan tayong katawan na hindi na mamamatay kailanman. Yan ang kanilang hinihintay. Ganun pa man, sila ay binihisan ng puting robe na nangangahulugan na sila ay pinanal ng ating Panginoong Yesus. Na pagkatapos, binuksan niya ang ika-6 na tatak, at nakita nila ang katakot-takot na calamity na nangyari sa panahon yan. Halimbawa, yung lindol, yung araw ay magdidilim, at ang buwan hindi lang magdidilim kundi magiging parang dugo ang buwan na yan, ang kulay ng buwan. At ang mga bituin sa langit
ay mahuhulog dito sa sanlibutan. Parang isang halaman ng higos na binabayo ng malakas na hangin at ang kanyang mga bunga ay nahuhulog, ganyan mahuhulog, sabi niya, sa isang malakas na lindol ang mga bituin sa langit. Yan ay mababasa natin kung natatandaan ninyo na ating pinag-aralan mula sa chapter 6. At katakot-takot na pangyayari. Totoo, sa panahon natin, naranasan natin ang lindol na malakas. Like for example, the recent earthquake dyan sa Mindanao, 7.8. Napakalakas yan. Subalit ang mga lindol na yan at mga calamity, bagyo, baha na ating nararanasan sa panahon natin ay introduction lamang sa higit na darating na calamity sa panahon ng tinatawag na tribulation na darating sa panahong ito. At ganun pa man tayo nagpapasalamat sa Diyos kung tinanggap na natin si Kristo bilang Panginoon natin at tagapagligtas, na tayo, ang iglesia, ay hindi dadaan sapagkat bago darating yan ay kukunin na tayo ng Diyos. Siya'y bababa sa langit at tayo biglang bibihisan niya ng isang katawang hindi na mamamatay kailanman at tayo aakyat na kasama niya doon sa mga bahay na kanyang hinihanda sa atin ayon sa John chapter 14 verse 1 and 3. So, yan ang akita natin, bukas ang langit at si Juan ay nandoon. Ngayon mga kapatid, sa chapter 7 ng Revelation, bago dumating pa ang higit na kahirapan sa sanglibutan ito, ay pinakilala muna sa atin ng Diyos ang 144,000 mga ngaral sa panahong yan at ang 144,000 mga ngaral sa sanglibutan yan na ating mababasa sa chapter 7 ng Book of the Revelations ay mga Hudyo. Hindi sila Hentil, hindi sila Pilipino, hindi sila Americans, hindi sila Chinese or anuman, kundi they are Jews. At sila, alalahanin natin, sila'y 144,000 sapagkat ang mga anak ni Jacob na siyang nagumpisa sa bayang Israel ay 12 at bawat isa sa kanila ay kukuha ng 12,000 ang Panginoon. Kaya kung 12 sila at kukuha ng 12,000 sa kanilang angkan ang Panginoon upang mangaral, so yun, 12,000 times 12 is 144,000 at sila'y mangangaral sa sanglibutan ito sa panahon ng Age of Tribulation. Sinasabi niya, hindi ko na i-detalye sa inyo sa chapter 7 ng Revelations. Alalahanin natin yung mga anak ni Jacob na nag-compose sa Israel. Kaya Israel ang tinawag kay Jacob sapagkat ang bansang Israel ay lumitaw sa pamamagitan ng 12 anak ni Jacob. So mababasa natin sa chapter 7 kung may Bible kayo, mula sa verse 5, si Judah, si Reuben, si Gad, si Aser, si Naphtali, si Manasseh, si Simeon, si Levi, si Issachar, si Zebulun, si Joseph, si Benjamin. 12,000 kukuha ang Panginoon. Sa bawat isa kukuha sila ng 12,000 tao sa bawat angkan ni Jacob. Kaya kung 12 sila ay 144,000 at ito ay mga ngaral. Kaya mababasa natin sa later part ng chapter 7 na mayroong mga taong nakita ni John doon nakasuot ng puti. At tinanong niya, sino itong mga ito at saan nanggaling? At sinabi sa chapter 7 ng Revelation, sila ay nanggaling sa malaking kapigatian. In other words, during the tribulation period, sa pamamagitan ng pangangaral ng mga 144,000 Jews na pinili ng Diyos at tinatakan sa noo, ay marami ring makakakilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan muna ang chapter 7, sapagkat bago darating ang
ang napakabigat na kalamidad na kasama ng parusa ng Diyos sa sanglibutan sa mga taong walang interes sa ating Panginoong Yesus, sa mga taong namumuhay sa kasalanan, sa kadiliman, sa kapangyarihan ni Satanas. Kaya yan ang dahilan ng Great Tribulation. At the same time, ang isang dahilan kung bakit magkakaroon ng kapigatian upang ang mga Udyo na pili ng Diyos ay magigising sa kanilang kalagayan na ang kanilang ipinako sa krus na ating Panginoong Yesus ang siyang Diyos, na siyang tagapagligtas, na siyang Mesaya na kanilang hinihintay sa maraming panahon. So, ang Great Tribulation sa mga aklat ay tinatawag na the day of Jacob's trouble. Now, Jacob refers to Israel sa mga katuwid, ang panahon ng kahirapan ni Jacob. So, ang Great Tribulation particularly ay ang kahirapang ipinaintulot ng Diyos upang ang kanyang mga pili, mga Israelite, ay makikilala siya sa uling parte ng kanilang buhay. Kaya mga kapatid, yan, bagamat ang Diyos kahit ano pang panahon ay gusto niya na ang mga tao ay maligtas. Kaya even in that awful time, the Lord preaches through His people sa mga taong nandyan upang sila'y maligtas. Kaya lang, despite na ang mga calamiting darating daon ay pinaintulot ng Diyos na kanilang makikita, ay hindi rin nagsisi at sumampalataya ang karamihan. We will study that later on in the middle of the book of the Revelations. So, mababasa natin ang chapter 8 ngayon na meron pang isang seal na dapat buksan. Iyon ang ikapitong tatak. However, sa ikapitong tatak na ito, it's still divided into many things. Hindi nangahulugan tapos na. Kundi ito pa lang ang una na pinakamabigat na kahirapan na darating sa sanlibutan sa panahong yan. At sabi niya, nang buksan niya, chapter 8, verse 1. At nang buksan niya ang ikapitong tatak, ay nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. Yon. Nung buksan niya, nagkaroon muna ng katahimikan. And this katahimikan is a preview sa darating na kahirapan, matinding kahirapan, na makikita ng maraming tao dito sa sanlibutan. So, parang bagyo, sabi nga ng mga mangangaral sa mga manunulat, no, Bible commentaries, sabi nila parang bago dumating ang bagyo, ay meron munang katahimikan, tahimik na tahimik. Iyon ang sign na darating ang isang bagyong malakas. So sabi dito, at nang buksan niya ang kapitong tatak, ay nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. At nakita ko ang pitong anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos, at sila'y binigyan ng pitong pakakak, 7 trumpets. So tignan nyo, no? After the 7 seal, there are 7 seal na sila yung 7 seal na yan habang binubuksan ay nakikita ang mga mangyayari dito sa sanlibutan. Ngayon, yung kapitong tatak, meron pang kasamang yang 7 trumpets. So, tandaan ninyo, no? This is the last seal, no? At binuksan niya ang kapitong tatak at nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. At nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at sila'y binigyan ng 7 pakakak. Okay, 7 trumpet. At dumating ang ibang anghel at tumayo sa harap ng dambana na may hawak na isang gintong pangsuob ng kamangyang, at binigyan siya ng maraming kamangyang upang idagdag ito sa mga panalangin sa lahat ng mga banal sa ibabaw ng dambanang ito. Nasa harapan ng luklukan, ano yung kamangyang incense.
So, makikita natin, there is still prayer in heaven for those people upang sila ay magrepent sa kanilang kasalanan nang sa ganon sila ay maliligtas pa rin. So, balit kagaya ng mababasa natin sa aklat na ito, marami sa kanila ang hindi rin nagsisi until the time that they were thrown into the lake of fire, yung impyerno. Kahit ngayon mga kapatid, nakikita natin ang panahon natin. Ang mga tao ay walang interes sa Diyos. Iba ang ugali ng mga tao ngayon. They are being influenced by Satan. Yung mga tao ngayon. Mga kabataan, mga musmos na bata, nagpapatayan ngayon. At tingnan ninyo, wala sila respeto sa mga namumuno. Kundi sila, nanggugulong palagi sila sa society. Wala silang interes sa Diyos. Mga relihiyon na nagpapahayag na may interes sa Diyos, pero ginagamit din sila ng kalaban, ng Diablo, upang maging bahagi ng kaguluhan dito sa mundong ito. Kaya sabi ng Panginoon sa Book of Romans, they profess peace but there is no peace. Walang tunay na kapayapaan sapagkat ang makapagbibigay lamang ng kapayapaan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. So, verse 2, 8-2, at nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at sila'y binigyan ng 7 pakakak at dumating ang ibang anghel at tumayo sa harap ng dambana na may hawak ng isang gintong pagsuob at kamanyang at binigyan siya ng maraming kamanyang upang idagdag ito sa mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng dambanang ito na makaharapan ng luklukan. Yon. At ang usok ng insenso, kamanyang kalakip ng mga panalangin ng mga banal ay napailang lang mula sa kamay ng anghel sa harapan ng Diyos. Yon. So pagkatapos ng panalangin, kinuha ng anghel ang pagsuob ng kamanyang at pinunuhod niya ng apoy ng dambana at tinapon sa lupa at nagkaroon ng kulog, mga tinig ng mga kidlat at ng lindol. Yun na, no? Nagkaroon ng malakas na lindol, malakas na kidlat doon sa langit, no, sa lupa. Ngayon, at tumingip ang ikalawang anghel, no, at umihi panguna at nagkaroon ng graniso at apoy. Alam niyo yung graniso at apoy na ito, fire, no? Tsaka ito yung nangyari sa Egypt nung panahon ni Paraon, tandaan ninyo, umulan ng apoy, no, at yelo. Ngayon, yun ay napaka bigat din yun, subalit yan ay introduction lamang. Hindi natin ma-compare sa panahon ng tribulation. Mas mabigat, tignan nyo. Umihi panguna, nagkaroon ng graniso at apoy na may halong dugo at itinapon sa lupa at ang ikatlong bahagi ng lupa ay nasunog. Tignan nyo, nagkaroon ng apoy na galing sa langit, naggraniso at ang ikatlong bahagi ng lupa ay nasunog. 1/3 ng sanglibutan ng mga punong kahoy at mga damo ay lahat ay nasunog. Wala pang nangyari ito. Marami rin sunog sa California, sa United States and in the other place. Pero ito ang kalahati, ang 1/3, ikatlong bahagi ng lupa ay nasunog. At ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy ay nasunog. At ang lahat ng sariwang damo ay nasunog. Tignan niyo ang mga kalamiting ito. Iba, kaya sabi ng Panginoon, wala pang nangyaring ganitong kahirapan na darating, ni wala nang mangyayari kasing hirap nito. So, whenever we read the book of the Revelations, alam natin na ito ay darating. Yung iba, they are kuminsan spiritualizing yung mga bagay ito, pero I believe this is literal na darating na punishment sa sanlibutan sa darating na panahon. So, at umihi pang ikalawang anghel, verse 8, at ang tulad sa isang malaking bundok na nagliliyab sa apoy ay nabulusok sa dagat
at ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo. Parang ito yung tinatawag na kung minsan makakita tayo ng meteors. Yung mga meteors na yan ay parang bakal na nasusunog sa langit. Tapos hanggang sa mahulog sila dito sa sanlibutan. Maraming nangyayari. But itong huling araw na ito, sabi niya, at umihip ang ikalawang anghel at ang tulad sa isang malaking bundok, nagliliyab sa apoy ay nabulusok sa dagat at ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo. Parang malaking batong lumiliyab kasing laki ng bundok na malaki galing sa langit at dumapo sa dagat at ang dagat ay naging dugo. Di ba noong panahon ni Moses, naging dugo rin ang dagat ng Egypt. Kaya ito, mga literal ito. I do not spiritualize. Mga literal. Subalit, doon yung Nile River lang ito ang buong dagat ay naging dugo. Ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo. Maaari ang buong Pacific Ocean o ang buong Atlantic Ocean ay naging dugo. At anong resulta ng nangyari yan? Verse 9, namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na nasa dagat. Ano yung namatay na ikatlong bahagi? Sino yung mga nilalang sa dagat na namatay? Ikatlong bahagi ng mga nilalang sa dagat ay namatay. Yung mga isda na pinangkukunan natin ng kabuhayan. Kaya ngayon, meron din piskil Diba paminsan-minsan dito sa bandang Cavite, bandang Nabotas, kung minsan meron tayong marinig sa newspaper, mga isda na lumulutang sa dagat at patay sila. Subalit sa panahon yan sabi ko sa iyo, parang introduction lang ngayon sapagkat sa panahon yan, ang ikatlong bahagi sa dagat ay naging dugo. At ang mga nilalang na nasa dagat na may buhay at ang ikatlong bahagi sa mga daong ay nawalat. Nasira yung mga barko, namatay ang mga isda sa dagat. At tumihip ang ikatlong anghel at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin. Nahulog ang isang malaking bituin na nagliliyab na gaya ng isang sulo at nahulog sa ikatlong bahagi ng mga ilog at sa mga bukal ng tubig. Yon. Pero nahulog sa langit. Ang pangalan daw ng bituin ito ay Ahenyo sa verse 11. At ang pangalan ng bituin na nahulog na ito ay Ahenyo. At ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging Ahenyo. At maraming tao ang nangamatay dahil sa tubig sapagkat mapahit ang tubig. Pakinggan yun, no? Una, nasunog ang mga pananim. Pangalawa, namatay ang maraming laman ng dagat. Pangatlo, ang tubig ay naging dugo. Pangapat, ang tubig ay naging mapait at hindi mainom. Tingnan niyo yung mga calamities na ito. Kaya ito ang naging cause ng maraming kamatayan sa panahong yan. At umihip ang ikaapat ng anghel at nasugatan ang ikatlong bahagi ng araw at ang ikatlong bahagi ng buwan at ang ikatlong bahagi ng bituin upang magdilim ang ikatlong bahagi nila at upang ang ikatlong bahagi nang maghapon ay huwag lumiwanag. There is darkness all over. Kaya sabi ng Panginoon, wala pang ganitong kahirapan. Nasunog ang mga pananim, nasunog ang lahat. Ang dagat, lahat ng pinangkukunan ng kabuhayan ay nawala. At nagkaroon ng napakadilim na panahon. Just imagine all these things, including yung darkness na dumating. Kaya, sabi sa verse 13, at nakita ko at narinig ko ang isang agila na lumilipad sa pagitan ng langit
na nagsasabi ng malakas na tinig sa aba, sa aba, sa aba ng mga nananaan sa ibabaw ng lupa dahil sa mga ibang tunog ng pakakak. Ang tatlong anghel ay magsisihip pa. Meron pang darating, sabi niya, kawawa na ang mga tao. Hindi lang ito, sabi niya, meron pang darating. At ang ano pang darating na kahirapan ay ating titignan sa chapter 9 ng Revelations. At basahin ninyo upang tayo ay mag-aaral muli sa next week. At ipanalangin natin mga kapatid na tulungan tayo ng Panginoon na maliwanagan na natin ang aklat niya, sapagkat itong mga kahirapang darating sa sanglibutan ito ay katakot-takot. Kaya muli sinasabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 24, 20 to 21 and 22, wala pa daw darating na kahirapan kasing hirap nito. Wala pa daw dumating at wala nang darating na iba sa panahon na darating. At yan ay unti-unti na nating nakikita sa panahon natin. Nakikita natin ang mga calamity, yung mga kahirapan, yung mga tagutom sa panahon natin, yung mga problema ng buong bansa, hindi lang ang Pilipinas kundi ang buong bansa. At igit na nakakalungkot ang mga tao ay walang interes sa Diyos sa panahon natin. Ganun pa man, salamat sa Diyos na tayong mga ilang tunay na tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ay meron tayong pag-asa. Meron tayong blessed hope. At ang blessed hope na yan ay ating paghihintay anytime sa ating Panginoon na darating siya. Sabi nga ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 18, sabi niya, for the Lord shall descend from heaven with a shout, sabi niya, with the voice of the archangel and with the trump of God, and then in Christ shall rise first, and we who are alive shall be caught up together with them in clouds to meet the Lord in the air. Darating siyang galing sa langit at lahat tayong tumanggap na tunay sa Kanya sa pananampalataya ay kukunin niya. Una, kasama natin ang mga nangamatay na kung sakali darating siya mamaya. Una munang kukunin niya ang nangamatay na mananampalataya, pagkatapos tayo ay sasalubong sa Kanya, sa Kanyang pagdating sa alapaap upang dalhin tayo sa mga bahay na inihanda niya para sa atin. Yun ang ating tinatawag na mapalad na pag-asa. It is our blessed hope. At sana alalahanin natin, maraming reliyon ngayon na nagpapahayag na sila'y kay Kristo. Subalit ang mahalaga, ano ba ang katotohanan na ang isang tao ay tunay tumanggap kay Kristo? Kaya mahalaga mga kapatid na dapat paminsan-minsan tayong tumanggap kay Kristo ay pa siyasat din natin ang ating buhay sa Kanya. Kung tunay nga ng bunga ng ating Panginoon ay gumagawa sa ating buhay. Sapagkat yan ang mahalaga. At tayong lahat na tunay na tumanggap sa Kanya ay may pag-asa. Hindi na dadanas sa kahirapang ito. So, Lord willing, next week, habang binabasa natin ang Bible na ito, ay lalong nakikita natin kung gaano kahirap ang darating na panahon na sinabi ng Panginoon. It is a unique time, walang kasing hirap na panahon. So mga kapatid, salamat sa Panginoon at salamat din sa mga nakikinig sa Kanyang salita. Ipanalangin natin na naway bigyan tayo ng malalim na pangunawa ng Diyos sa Kanyang mga salita. At panalangin din ninyo ako na sana ibigyan ako ng malalim na pangunawa ng Diyos upang aking ipangaral ang katotohanan ng Kanyang mga salita. At ganun pa man, idalangin natin na tayo magamit niya sa pangangaral sa Kanyang banal na salita upang marami pang tao sa madilim na sanglibutan ito. Sabi nga ni Jude na ating maagawin sila sa kanilang kalagayan upang hindi sila masunog sa darating na apoy.
dito sa sanglibutan ito. So, hanggang sa next week, Lord willing, ay ating isusunod ang ating aral sa Apokalipsis.